Matatag Curriculum GMRC 4 Quarter 1 Week 3 Pagkilala sa aking mga karapatan at tungkulin. Kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ng kapwa-bata. Mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Naisa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Nailalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. At naisa sa kilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Unang araw. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano-anong mga mabubuting gawi o kilos ang iyong isinasabuhay bilang paraan ng pagkikitungo sa iyong pamilya? Magbigay ng isang halimbawa. Bakit mahalaga ang mga ito? Ipaliwanag ang ibinigay na halimbawa. Paano mo gagawing karapatan o tungkulin sa kapwa-bata ang ibinigay na halimbawa para sa pamilya? Tuklasin natin ang inyong dating kaalaman sa bagong paksa sa pamamagitan ng pagsagot sa mahalagang tanong. Sagutan lamang ang unang kahon na may markang "Ito ang sagot ko ngayon." Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Magbigay ng pansariling kahulugan sa sumusunod na mga salita at gumawa ng pangungusap tungkol dito. Una, karapatan. Kahulugan, tumutukoy sa mga pribilehiyo o kapangyarihang likas o pinagkakaloob sa isang tao bilang bahagi ng kanyang pagiging tao. Ito ay mga bagay na dapat igalang at pangalagaan ng lahat, ng kapwa-tao, ng pamahalaan at ng lipunan. Pangungusap, lahat ng bata ay may karapatang makapag-aral sa maayos at ligtas na paaralan. Hindi dapat apihin ang sinuman dahil lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan. Ikalawa, tungkulin. Kahulugan. Tumutukoy sa mga responsibilidad o gawaing inaasahang gampanan ng isang tao batay sa kanyang papel sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. Pangungusap. Bilang anak, tungkulin kong igalang at sundin ang aking mga magulang. Ang guro ay may tungkuling magturo ng tapat at may malasakit sa kanyang mga mag-aaral. Tatlo, magalang. Kahulugan. Isang katangiang nagpapakita ng paggalang, pagrespeto at mabuting asal sa pakikitungo sa kapwa. Ito ay mahalagang ugali na nagpapakita ng pagiging mabuting tao sa lipunan. Pangungusap. Pinuri ng punong guro ang batang magalang sa pakikitungo sa lahat. Ang magalang na bata ay laging nagsasabi ng po at opo. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa 1. Pagkilala ng aking mga karapatan at tungkulin bilang isang bata. Karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili. Article 5. Dapat igalang ng gobyerno ang mga karapatan at responsibilidad ng inyong mga magulang na bigyan ka ng direksyon at gabay ayon sa iyong kakayahan. Article 6. May karapatan kang mabuhay at mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong mga kakayahan. Article 7. May karapatan kang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan mong mairehistro pagkapanganak. Hanggat maaari, may karapatan kang makilala ang iyong magulang at maalagaan nila.
Article 8, may karapatan kang magkaroon ng identity o pagkakilanlan. Obligasyon ng gobyerno na siguraduhin na ipagkakaloob sa iyo at napoproteksyonan ang iyong pangalan, nasyonalidad at ugnayan sa iyong pamilya. Article 9, hindi ka dapat mahiwalay sa iyong magulang maliban na lang kung para ito sa iyong kabutihan. Halimbawa, kapag pinapabayaan o minamaltrato ka ng iyong magulang, kung magkahiwalay ang iyong mga magulang, may karapatan kang makipag-ugnayan sa parehong magulang, maliban na lamang kung makasasama ito sa iyo. Article 10, kung ikaw at ang iyong pamilya ay nakatira sa magkaibang bansa, may karapatan kayong magbiyahe sa pagitan ng mga bansang ito upang magkita o kaya ay magsamang muli sa isang bansa. Article 18, ang parehong mga magulang ay magkatulong sa responsibilidad ng pagpapalaki sa iyo at dapat na laging isinaalang-alang kung ano ang pinakamainam para sa iyo. Dapat tulungan ng gobyerno ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pangangalaga sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong susuporta sa kanila, lalo na kung sila ay parehong nagtatrabaho. Article 20, karapatan mo mabigyan ng espesyal na proteksyon kung ikaw ay wala sa piling na iyong sariling pamilya. Kung hindi ka maaalagaan ng sarili mong pamilya, dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay mabibigyan pa rin ng tamang pangalaga na isinasalang-alang ang iyong kultura at pinanggalingan. Article 23, kung ikaw ay may kapansanan sa isip man o sa katawan, may karapatan ka sa espesyal na kalinga, edukasyon at pagsasanay upang matulungan kang umunlad at magkaroon ng buhay na may dignidad. Article 24, may karapatan ka sa pinakamahusay na kalidad ng serbisyong pangkalusugan at sa malinis na tubig, masustansyang pagkain at malinis na kapaligiran upang manatili kang malusog. Dapat tulungan ng mga mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang makamit ito. Article 25, kung ikaw ay nasa ilalim ng pangalaga ng gobyerno o lokal na mga autoridad, may karapatan kang masubaybayan kung ikaw ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. Article 26, kung ikaw ay mahirap, karapatan mong matulungan ng gobyerno sa iyong mga pangunahing pangangailangan. Article 27, may karapatan ka sa antas ng pamumuhay na sapat upang matugunan ang iyong mga pisikal at mental na pangangailangan. Dapat tulungan ng gobyerno ang mga pamilyang hindi kayang ibigay ang mga ito. Article 28, may karapatan kang mag-aral. Ang pagdidisiplina sa mga paaralan ay dapat may paggalang sa iyong pagkatao at dangal bilang bata. Dapat na libre ang edukasyon sa elementarya. Article 29, may karapatan ka sa isang edukasyon na nagsisikap paunlarin ng lubos ang iyong personalidad at abilidad. Hinihikayat kang igalang ang karapatan at pahalagahan ang ibang tao at igalang ang kapaligiran. Article 30, may karapatan kang pag-aralan at gamitin ang wika at kaugalian ng iyong pamilya, katulad man ito o hindi sa wika ng karamihan ng mga tao sa bansang iyong tinitirahan. Article 31, may karapatan kang magpahinga at maglaro at sumali sa iba't ibang aktibidad gaya ng sports, musika at drama. Article 42, dapat ipaalam ng gobyerno ang kasunduang ito sa lahat ng mga magulang at bata. Karapatan mong malaman ang iyong mga karapatan. Dapat ring malaman ng mga nakatatanda ang mga karapatan mo bilang bata. Pagproseso ng pag-unawa. Pumili ng 9 na artikulo mula sa iyong mga karapatan na mabuhay at mapaunlad ang sarili at talakayin ang mga ito sa isang kaparaiya. Pagkatapos
Ayusin naman ito sa pagkakasunod-sunod mula sa pinaka-importante hanggang sa hindi gaanong importante gamit ang template na pagraranggo ng Diamante o Diamond Ranking Template sa ibaba. Sa itaas naman ang pinaka-importante at sa ibaba naman ang hindi gaanong importante. Ano-anong mga tungkulin na isang bata ang may uugnay mula sa napiling pinaka-importanteng karapatan ng kapwa-bata? Magbigay ng 2 halimbawa. Pinatnubayang pagsasanay. Piliin ang tamang sagot. Basahin muli ang iba't ibang karapatang mabuhay at mapaunlad ang sarili at tukuyin kung ano ang pagkakatulad ng sumusunod na mga artikulo. Ilagay ang titik ng tamang sagot sapat lang. Halimbawa, Article 9 at Article 18. Ang tamang sagot ay titik A. Unang bilang, Article 10 at Article 20. Ikalawang bilang, Article 7, Article 8 at Article 23. Ikatlong bilang, Article 24 at Article 31. Ikapat na bilang, Article 5, Article 25, Article 26 at Article 27. Ikalimang bilang, Article 28, Article 29, Article 30 at Article 42. Mga tamang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Pagmuni-muni, gumawa ng isang reflection na naglalahad ng iyong mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata na may paggalang. Bakit mahalaga ang paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ilahad ang iyong mga dahilan. Ikatlong araw, kaugnay na paksa 2, kahalagahan ng pagkilala sa karapatan ko at ang kapwa-bata. Basahin ang sanaysay at sagutin ang mga gabay na tanong. Bakit mahalaga na malaman mo ang iyong mga karapatan? Kahit anuman ang mangyari, hindi maaaring tanggalin o kuhanin mula sa iyo ang iyong karapatan. Ngunit kung hindi mo alam ang iyong mga karapatan, maaari kang maloko o maisahan ng ibang tao. Sabi nga, walang dahilan ang kamangmangan sa sinuman. Kaya't mahalagang alam mo ang iyong mga karapatan. Kung alam mo ito, maaari kang maging child rights advocate o tagapagsulong ng mga karapatang pambata. Bakit mahalaga ang karapatang pambata? Ito ang proteksyon mo mula sa pananakit at pang-aabuso ng ibang tao. Ito ang proteksyon mo sa panahon ng giyera at sakuna. Ito ang nagsisilbing gabay mo sa araw-araw at sa pangmatagalang panahon. Ito ang tumutugon sa mga pangailangan mo bilang isang bata. Kung alam mo ang iyong mga karapatan, alam mo rin kung ano ang iyong gagawin sa oras na may nangyaring paglabag sa iyong mga karapatan. Malalaman mo kung ano ang tama mula sa pagnanais mong igalang ang iyong mga karapatan hanggang sa pagsisikap mong gawin ang iyong mga tungkulin na hindi matapakan ang mga karapatan ng iyong kapwa. Sabi nga ni Confucius, huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, at hindi mo na naising gawin ang mali sapagkat ikaw ay may kilos loob na laging nagnanais na gawin ang mabuti at umiwas sa masama. Gabay na tanong, para sa iyo, anong pangungusap mula sa sanaysay ang napakahalaga? Isulat ang pangusap na ito sa patlang. Pinatnubayang pagsasanay. BTS o basa tanong sagot. Basahing mabuti ang maikling kwento at sagutin ang tanong tungkol dito. Gamitin ang rubrics na nakapaloob sa pagmamarka ng sagot. Ang magiting na pagtulong. Si Miguel ay isang masayahing bata na laging natutuwa sa pagsama sa kanyang pamilya tuwing Sabado. Isang Sabado, nagpasya silang pamilya na magpunta sa malaking mall para mag-shopping at maglaro.
Sa loob ng mall, habang naglalaro si Miguel sa play area, biglang nawala ang kanyang kapatid na si Ana. Sina mama at papa ay nagsimulang mag-aalala at hanapin si Ana sa buong mall. Lumipas na ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin nila ito natatagpuan. Si Miguel ay hindi natubiling tumulong sa kanyang mga magulang sa paghahanap. Nagdesisyon si Miguel na tumulong sa paghahanap sa kapatid niya. Nalaman niya sa information desk na may nawawalang batang babae na ang pangalan ay Ana. Agad siyang nagbigay ng impormasyon kay mama at papa tungkol sa anunsyo. Pumunta si Miguel at tinanong si Ana kung ano ang nangyari. Sabi ni Ana, naliligaw siya at hindi na alam kung paano bumalik sa play area. Kinuha niya ang kamay ni Ana at dinala siya pabalik sa play area. Sa pangyayaring iyon, ipinakita ni Miguel ang pagpapahalaga sa karapatan ni Ana na makasama ang kanyang pamilya at ang kanyang tungkulin na tumulong sa paghanap. Nalaman ng kanyang mga guro ang kanyang kagitingan sa pagtulong at naging halimbawa siya ng magalang at mabuting pag-uugali sa ibang mga bata. Gabay na tanong, kung ikaw si Miguel sa kwento, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Ikalawa, ano ang iyong gagawin upang mapagmalaki mo iyong sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata bilang tanda ng pagiging magalang? Rubric sa pagmamarka ng sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Balikan ng naging sagot sa bahaginan ng pagproseso ng pag-unawa. Sa tatlo pang pangusap na naibahagi, alin ang para sa iyo ang pinakamahalaga? Isulat ang pangusap na ito sapat lang at ipaliwanag kung bakit. Pwedeng isulat ang sariling pangusap na ibinahagi. Kaugnay sa paksa 3, mga paraan ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Karapatang makilahok. Article 4. Dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng kanyang mga kakaya at gamitin niya ang kanyang pondo para masigurong makamit mo ang mga karapatang ito. Article 12. May karapatan kang sabihin ang iyong saloobin tungkol sa anumang bagay na nakakaapekto sa iyo at mapakinggan ang mga saloobin at sasabihin mo. Article 13. May karapatan kang makakuha at magbahagi ng impormasyon hanggat ang impormasyon na hindi makasasama sa iyo o sa iba. Article 14. May karapatan kang mag-isip at manampalataya ng malaya at isabuhay ang iyong relihiyon na may paggabay ng iyong mga magulang. Basta hindi mo inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Article 15. May karapatan kang makipagkita sa iba pang kabataan at lumahok sa mga samahan hanggat hindi ka nakatatapak ng karapatan ng ibang tao. Article 16. May karapatan ka sa pribadong buhay. Halimbawa, hindi maaaring basahin o ipamahagi ng iba ang iyong diary, larawan, sulat at mga mensahe sa mobile phone, email at social media na walang pahintulot mo. Article 17. May karapatan ka sa maaasahang impormasyon mula sa mass media. Ang mga telebisyon, radyo at pahayagan ay dapat magbigay ng impormasyon na maiintindihan mo at di dapat magpalaganap ng mga material na makakasasama sa iyo. Karapatang maproteksyonan. Article 11. May karapatan kang maproteksyonan laban sa kidnapping at pagpupuslit sa iyo sa labas ng bansa. Article 11. Dapat siguraduhin ng gobyerno na ikaw ay inaalagaan ng wasto. Dapat kang protektahan laban sa karahasan, pang-aabuso at pagpapabaya ng iyong mga magulang o ng kung sinumang nag-aalaga sa iyo. Kailangan magpatupad ang gobyerno ng mga programa na makatutulong upang maiwasan ang pang-aabuso at matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Article 21.
karapatan mong maalagaan at maproteksyonan, inampon ka man o nasa pangalaga ng isang foster family. Article 22. Kung ikaw ay isang batang nakapunta sa ibang bansa bilang refugee, dapat makamit mo pa rin ang mga karapatan katulad ng ibang mga batang ipinanganak sa bansang iyon. Article 32. May karapatan kang maproteksyonan laban sa trabahong mapanganib o maaaring makapinsala sa iyong kalusugan o edukasyon. Article 33. May karapatan kang maproteksyonan laban sa mga mapanganib na gamot o droga. Article 34. May karapatan kang maproteksyonan laban sa sexual na pang-aabuso. Article 35. Walang sinumang maaaring dumukot o magbenta sa iyo. Article 36. May karapatan kang maproteksyonan laban sa anumang gawain na makasasama sa iyong pag-unlad. Article 37. Hindi ka dapat maparusahan sa paraang malupit o mapanakit. Article 38. May karapatan kang maproteksyonan sa panahon ng giyera. Kung ikaw ay wala pa sa gulang na 15, hindi ka maaaring maging bahagi ng hukbong militar o makibahagi sa giyera. Article 39. Kung ikaw ay napabayaan o naaabuso, dapat kang makatanggap na tatanging tulong upang maibalik ang iyong respeto sa iyong sarili. Article 40. Kung ikaw ay maaakusahan na lumabag sa batas, may karapatan kang makatanggap ng tulong legal. Karapatan mo ring tratuhin ng may respeto at dignidad. Hindi ka dapat ikulong. Ang paglalagay sa iyo sa kulungan o pagdaan sa korte ay kailangang iwasan hanggat maaari. Article 41. May karapatan kang makamtan ang mga karapatang nakapaloob sa batas sa iyong bansa o sa pandaigdigang batas na mas mahusay kaysa sa mga karapatang nakapaloob sa kasunduang ito. Pagproseso ng pag-unawa. Tayong lahat ay naninirahan na magkakasama sa isang mundo bilang mga nilalang. Mayroon tayong mga karapatan at responsibilidad sa ating sarili at sa bawat isa. Maaari mo bang isipin ang lahat ng mga karapatang na meron ka? Maaari mo bang isipin ang mga responsibilidad mo sa iyong sarili at sa iba? Magbigay ng 3 sariling halimbawa sa sumusunod na mga karapatan at isipin ang katumbas na tungkulin nito sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Pinatubayang pagsasanay. Pagtutugma. Itugma ang 2 uri ng karapatan sa ikalawang hanay sa akma nitong halimbawa sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Mga tamang sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto. Isinusulong ng United Nations Convention on Rights of Children o UNCRC ang Child Rights Awareness Campaign, ang Youth Leadership Training. Mag-design ng cover ng informational pamphlets tungkol sa mga karapatan ng mga bata bilang tanda ng liderato at responsibilidad ng youth leadership. Ipaskil ang ginawang disenyo sa bulletin o information board ng inyong paaralan. Rubrics sa pagmamarka ng disenyo. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama at mali dahilan or TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos ng pagiging magalang at pagkilala sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Unang bilang, ang mga karapatan at tungkulin ay mas angkop sa mga nasa gobyerno lamang. 2, maging modelo ang mga magulang sa mga bata sa kahalagahan ng maging magalang. 3,
Tanging ang tao lamang ang may legal na karapatan na kinikilala ng batas. Ika-4, maging magalang lang sa mga lider ng simbahan, gobyerno at pamayanan. Ika-5, may matutuhan ang mga banyaga sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata sa Pilipinas. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-ugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-ugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Unang bilang, ano ibig sabihin ng pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ikalawa, bakit mahalaga ang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? Ikatlo, paano may pagmamalaki ang pagiging magalang sa karapatan ng kapwa-bata? Ika-4, ano ang maaaring epekto ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata sa isang komunidad? Ika-5, paano mo may pagmamalaki ang iyong sariling tungkulin? Ika-6, ano ang tinutukoy ng UNCRC sa konteksto ng mga karapatan ng mga bata? 7, ano ang pangunahing layunin ng Child Right Awareness Campaign? 8, ano ang pinakamahalagang aspekto ng karapatan ng mga bata na may kinalaman sa edukasyon? 9, ano ang pangunahing layunin ng Youth Leadership Training? 10, ano ang dapat gawin upang ipakita ang pag-unawa sa karapatan ng kapwa-bata? Mga tamang sagot. Gawaing pantahanan o takdang aralin. At dyan, natatapos ang ating leksyon. Hanggang sa muli, maraming salamat.